Total nasabi mo na rin yung civil society at Miss Joy. Pwede mo po bang ipaliwanag kung ano yung civil society na kinabibilangan ng labor unions, NGOs, or non-government organizations? Kasi kung isasama natin yan sa qualifications, kailangan maintindihan ng mga tao kung ano nga ba talaga yung civil society. Kapag sinabing civil society, ito ay ang mga taong nagsama-sama dahil magkakapareho ang kanilang mga interes, mga dahilan at mga layunin, lalong-lalo na ang kanilang mga pinahahalagahan. Sila yung mga organisasyon na nagsisilbing boses ng mga mamamayan at hindi sila bahagi ng pamahalaan o anumang organisasyon na may intensyong kumita. Halimbawa, yung samahan ng mga guro na nagsusulong ng karapatan ng mga guro, yung samahan ng mga drivers at operators, yung NGO ng edukasyon na nagsasagawa ng programa para mapabuti yung edukasyon sa bansa, at marami pang iba. Mabuti na rin na nabibigyang linaw ang ating mga kababayan dahil tiyak na makakatulong ito para sa susunod na halalan. Pero, Miss Joy, matanong ko lang kung ikaw ang bibigay or magdadagdag ng kwalifikasyon para sa susunod na halalan, ano yung mga gusto mong idagdag para masala pa yung mga susunod na or gusto pang tumakbo? May ilang adjustments at madalang matukoy yun. Pero ang tanong, sino ang magsasala ng mga qualifications? Magsasala. So, paano po yun? Dalawa ang pwedeng tumingin sa qualifications ng mga tatakbo. Una, pwede nang ilahad yung qualifications sa COMELEC para masala na yung mga pagpipilian ng mga tao. So pipili ang mga tao base doon sa listahan ng mga tatakbong may kredibilidad. Pangalawa naman ay qualification na galing mismo sa mga boboto. Informal siya pero effective solution yun kung may mga nakalulusot sa COMELEC na mga popular lang pero alam naman natin questionable ang kakayanan na magsilbi sa bayan. Sa ngayon, syempre malapit na yung eleksyon at nakapag-file na ng COC ang mga kakandidato. Malabo na makagawa pa ng batas na magsasala sa mga qualifications ng mga tatakbo. Ibig sabihin, yung pangalawang pansala ng qualifications na nagmumula sa mga tao ang pwede na lang gawin. Ano-ano sa tingin nyo ang nararapat na tignan ng mga tao sa pagpili ng mga iboboto? Magbibigay lang ako ng ilan sa mga naiisip ko. Una, dapat nakapag-aral o may degree sa law, or any social sciences, or any courses na related sa mga yan yung tatakbo. Or kung wala mang degree, at least meron siyang patunay na nakapagsilbi siya sa anumang uri ng civil society organizations. Bakit ganon? Hindi ba magiging bias to sa mga may kursong malayo sa law or any social sciences? Iyon ang essential na requirements, pero patas pa rin siya sa lahat kasi wala namang pumipigil sa sino man na kumuha ng mga kursong yon. 'Di ba, kung gusto mong magsilbi sa kahit na anong propesyon, aaralin mo muna yung propesyon na yon. Ikaw, sasakay ka ba sa eroplanong paliliparin ng sino man na hindi nakapag-aral ng pagpapalipad ng eroplano? Hindi pwedeng kahit na sino lang. Pero dapat, walang pipigil sa sino man na aralin yung gusto niyang aralin para maipasan yung requirements at makapagsilbi siya sa bayan. Iyon ang pagiging patas, may halong pagpapahalaga at pananagutan. Hindi mo kaya magdulot lang ito ng elitismo? Kasi magagaling lang sa ilang sektor yung mga magsisilbi sa bayan. Parang puro galing na lang sa law, politics, o military ang pwedeng tumakbo. Para maiwasan itong maging panig lang sa mga nakapagtapos, gaya nga ng sinabi ko kanina, dapat na pwedeng ikonsidera yung mga hindi nakapagtapos sa ganoong larangan pero mayroong karanasan sa pagsisilbi sa bayan. Kung tutuusin, hindi rin naman guarantee na kapag nakapagtapos, igagawa na ng mabuti. Kaya magandang mayroong alternative at ang alternative ay ang pagiging or pagkakaroon ng mga patunay. Pwede ring alternative yung pagiging kinatawan ng totoong partido, kagaya nga ng sinabi ko kanina. Kasi sa pamamagitan ng totoong party system, kikilos yung politiko base doon sa layunin ng partido. Ibig sabihin, lumalayo siya doon sa mga personal na interest niya at inuuna niya ang katwiran ng partido. May prinsipyo. So, kung hindi man siya tapos ng law or social science course, o kaya hindi siya bahagi ng anumang partido, at least dapat may ebidensya sa pagsisilbi sa bayan yung mga tatakbo. Matanong ko lang, ilang taon ba dapat nilang ginagawa yung pagsisilbi sa pamamagitan ng civil society? Kasi pwedeng kahapon lang siya sumala tapos, pwede na ba yun? Kung susuriin natin maigi, hindi dapat kasali lang kasi pwedeng maging kasali rin yung mga tagasunod lang. Dapat kasali at nagpapakita ng kakayahang mamuno sa mga proyekto nila. Dapat na mayroon din siyang communication skills at may alam sa proseso ng pagbabatas at pananaliksik.
Nasasayangan kasi ng oras at pondo ang mga mamamayan sa mga politikong hindi handa na kada makikipag-usap sa formal na session sa Kongreso, hihinto para interviewin muna yung mga backup niyang abogado at mananaliksik. Bakit hindi na lang yung mga abogado at mananaliksik yung paupuin niya dun sa session at doon na lang siya sa likod? Okay lang yung ganong practice para sa mga iniimbita sa mga pagdinig, pero yung mismong mga tagadinig na wala ring alam, hindi ata katanggap-tanggap yon. Tungkol naman doon sa bilang ng taon, dapat minimum of 4 years. Kasi sa loob ng 4 na taon, makatatapos na sila riyan ng ilang mga proyekto. On average kasi, nasa 3 years bago matapos ang isang gawain ng NGO. Tapos, at the minimum, kayang tapusin in 6 months. Kaya 4 years to give them enough time. Yung mga national test kaya, pwede kayang requirements din yun? Pero, hindi ba sobrang higpit na natin kapag may patest pa? Kung nararapat man yan, dapat yan isinasagawa sa pamamagitan ng formal na proseso. COMELEC o national agencies ang dapat nagagawa niyan. Kahit isama ng mga botante ang ganyang requirements, wala namang ganyan. Sa bagay, ang pinag-uusapan pala natin ay tungkol sa qualification sa magagaling sa mga botante. Pero hypothetically, maganda kaya kung mayroon ngang national test for anyone running for election? Pwede naman. Total lahat na lang ata sa Pilipinas nilalagyan ng batas. Pati nga pagsusukli ng candy may batas na eh. Kaya nararapat lang din siguro na isama na rin yung national test for political aspirants. Dapat na may aptitude test na tungkol sa leadership, society, politics, and governance. Dapat kaya rin ng test na yun na masuri ang abilidad ng kakandidato na mag-isip ng critical, tumanggap at makagawa ng mga makabago at mga makatwirang ideya para makakita kung kaya niya bang makagawa ng mga makatwirang solusyon sa mga problema. Alam mo, nasa 15.48 trillion na ang utang naman sa as of June 2024 pa lang. Sana naman, yung susunod na mananalo ay masala na true test para siguradong may solusyon na sa problema na yan. Yun nga lamang, kahit yung mga minimum na civil service exam na dapat meron yung mga pinakamababang pwesto sa gobyerno, wala pa rin yung mga politiko.